Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos, sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain mula sa Jerusalem hanggang sa Illyricum ay ipangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya, makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian, kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa, ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig niyo na po ba yung salitang wais? Siguro ay ginagamit natin ito ng madalas. Wais. Ano po ba ibig sabihin ng salitang wais? Ang wais ay tumutukoy sa isang tao na tuso, maabilidad, madiskarte, magaling, hindi nalalamangan. Nakukuha niya ang kanyang sariling gusto para sa kanyang
sariling kapakinabangan. Yan ang isang taong wais. Iba ang wais sa isang taong maalam. Ang maalam may maraming alam. Pero ang wais, siya ay marunong at matalino. Alam niya kung paano dumiskarte sa buhay. Ang ating salitang wais ay galing po sa salitang Ingles na wise, na ang pinagmulan ay wisdom. At ano po ba ang kahulugan ng wisdom? Ang wisdom ay ang ating kakayahan na dumiskarte, gumawa ng pamaraan, o kaya ay gawin ang lahat para mapabilang sa paghahari ng Diyos. Yung bang ginagamit natin kung anong mayroon tayo? Talino, panahon, yaman, oportunidad, kakayahan. Kung ano ang mayroon tayo ay ating gagamitin para tayo ay maligtas, para tayo ay mapabilang sa buhay na walang hanggan. Yun po ang wisdom. Yun ang isang taong wise. Yun po ang wais. At ito po ang pinakapunto ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Hindi po pinupuri ni Jesus ang alipin sa ebanghelyo dahil siya ay mandaraya. Kailan po naman naging tama ang pandaraya? Pero ang nais puntuhin ng ating Panginoong Hesus, ang alipin ay kapuri-puri dahil siya ay wais. At ang sabi ng Panginoong Hesus, sana all. Anong ibig sabihin? Sana lahat. Hindi lang ang mga makasanlibutan ang maging wais, kundi lalo't higit ang mga makadiyos. Sana tayong mga mananampalataya ay wais, magaling dumiskarte, maparaan, maabilidad, hindi sumusuko at hindi nagpapatalo sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos sa buhay natin at sa buhay ng lahat. Si San Pablo sa ating unang pagbasa, sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, wais, sapagkat ipinangaral ni San Pablo ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo, sa pamamagitan ng salita niya at gawa, sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Walang hindi ginamit si San Pablo para ang salita ng Diyos ay kanyang maipalaganap at sa lahat ay maibahagi ang paghahari ng ating Panginoon. Kamusta po tayo? Maituturing ba natin ang ating mga sarili na wais? At kung tayo ay wais, para saan at para kanino? Sana ay maging totoo tayo sa talagang kahulugan ng wais. Wise mula sa wisdom. At ang ibig sabihin nito ay nagiging mapamaraan tayo. Ginagamit natin ang pwedeng gamitin. Walang inaaksaya, maabilidad upang palaganapin ang kaharian ng Diyos sa lahat ng tao at sa buong mundo. Hingin natin lagi sa Panginoon ang biyaya na maging wais para sa Kanya. At sumainyo po ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.